Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at magandang umaga rin maging doon sa ating mga kababayan na nakasubaybay sa iba't ibang panig ng mundo sa pamagitan ng mga online social media accounts ng DWIZ 882. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 8, International Women's Day. Ako po si Cecil Villarosa at kayo po ay sumusubaybay muli sa programang Usapang Tol. Siyempre, makakasama natin maya-maya lamang walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Samantala, siksik at liglig muli ang ating diskusyon ngayong umagang ito. Gaya po na nabanggit kahapon ni Senator Tol, makakapanayam natin mamaya si Senator Bato de la Rosa para talakayin yung kontrobersyal na issue na yan kaugnay sa ginawang pagpayag ng PNP na makapagpalisensya o magmay-ari ng mga semi-automatic rifle ang mga sibilyan. At naku, madugo rin po yung nangyari kahapon, particularly dyan po sa bahagi ng Gulf of Aden dahil meron po tayong mga kababayan na nasawi sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi. Yan at iba pang mga balita ang ating tatalakayin ngayong umagang ito. Samantala, dako na tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, ika-8 ng Marso taong 2024, 2 Pilipinong marino patay, 3 sugatan sa pag-atake ng rebeldeng Houthi. DWIZ Balita. Ang Pag-asa nag-issue ng La Nina Watch. DWIZ Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibiyahe sa Germany at Czech Republic. DWIZ Balita. 4 na senador kinontra ang panawagang arestuhin si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. DWIZ Balita. At 86% ng mga Pilipino tiwala sa AFP. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, patay ang 3 tripulante kabilang ang 2 Pilipino sa missile attack ng rebeldeng Houthi sa isang barko sa Gulf of Aden. Ang pag-atake ng mga rebeldeng Yemeni sa bulk carrier na MV True Confidence ay bilang tugon nito sa nagaganap na giyera sa Gaza. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dinala na ang 3 sugatan sa bansang Djibouti sa Horn of Africa, habang yung iba pang mga sakay na tripulante ay nailipat na rin sa Djibouti at yung mga nasawing mga tripulante ay patuloy pa rin na nire-recover. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakikipag-ugnayan na sila sa Manning Agency at may-ari ng barkong True Confidence na lulan ng 13 Filipino crew. Magpapadala rin ng Philippine Embassy ng team sa Cairo, Egypt para tulungan ang mga Pilipinong na biktima ng pag-atake ng mga rebeldeng Houthi o ng mga rebeldeng Houthi. DWIZ Balita. Mamaya po magkakaroon po tayo ng panayam mula sa DMW o sa Department of Foreign o Department of Migrant Workers para alamin kung ano pa yung iba pang mga assistance na kanilang maaaring ipaabot sa ating mga kababayan na nabiktima ng mga pag-atake ng rebeldeng Yemeni dyan po sa bahagi ng Gulf of Aden. Samantala, sa kaugnay pa rin pong balita, ang Kamara nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila ng 2 nasawi
nasawing Pilipinong marino sa Gulf of Aden. May detaling hatid si Tina Nolasco. Taos-pusong nagpahayag ng kanilang pakikisimpatya ang iba't ibang mambabatas sa Kamara sa pagkasawi ng 2 Pilipinong seafarers sa Gulf of Aden dahil sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa mga barkong dumaan sa Red Sea. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez kasama ang 300 kongresista, ipinaabot ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pakikiramay sa mga naulila ng naturang 2 marino. Kasabay ito ng pagtiyak ng pagbibigay ng tulong at suporta sa mga pamilya ng mga nasawi at iba pang mga Pilipinong marinong nasugatan dahil sa nasabing insidente. Nanawagan din ang House Speaker na mabusising imbestigahan ang naturang pag-atake at hinikayat ang international community na kondenahin ang nasabing karahasan laban sa mga inosenteng individual at maritime vessels. Habang nagpahayag naman ang maring pagkondena, si Kabayan Party List Representative Bronzano sa nasabing pag-atake at nanawagan sa Overseas Workers Welfare Administration, Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs na tiyakin ang agarang tulong para sa repatriation ng bangkay ng mga Pilipinong nasawi at pagbibigay ng tulong sa kanilang mga naulilang pamilya. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nakatakdang bumiyahe sa Germany at Czech Republic sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa susunod na linggo. Ang dalawang biyahe ng first couple ay magaganap sa March 11 hanggang March 15, 2024. Ayon sa Presidential Communications Office, inimbitahan ni German Chancellor Olaf Scholz ang first couple para sa isang working visit sa Germany. Samantala, makikipagkita naman si Pangulong Marcos kay Czech Republic President Peter Pavel at iba pang matataas na opisyal ng Czech government para palakasin pa ang bilateral relations sa Central European nation. Magkikipagpulong din siya sa mga negosyante at makikipagkita sa mga Filipino community sa Germany at Czech Republic. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita sa oras na 10 minuto makalipas ang alas 6 na umaga. Bumubuti na ang lagay ng kalusugan ni dating First Lady Imelda Marcos. Ito'y ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi rin ng mga doktor na humuhupa na ang lagnat ng dating unang ginang kasabay ng patuloy nitong paggaling. Iginiit pa ni PBBM na nagpasya silang panatilihin na muna sa ospital ang kanilang ina upang mas mapangalagaan at mabantayan ang mga iniinom niyang gamot. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa mga Pilipino sa kanilang mga dalangin para sa agarang paggaling ng kanyang ina. DWIZ Balita. Binawi naman ni Senator J.B. Ercito ang kanyang pirma upang tutulan ang contempt order na inisyu laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Paliwanag ni Senator Ejercito, ang kanyang desisyon ay bunga ng maingat na pag-usuri kaugnay ng kaso ni Kibuloy. Mayroon na rin anyang isinusulong na kasong sexual abuse at qualified trafficking ang Department of Justice laban sa pastor, kaya't binawi na niya ang kanyang lagda. Tiniyak naman ni Senator Ejercito na magiging patas ang buong proceeding ng Senado sa pag-iimbestiga sa mga reklamo laban sa naturang religious leader. Sa ngayon ay 4 na senador na lamang ang lumagda sa objection letter ni Senator Padilla para harangin ang contempt order laban kay Pastor Kibuloy, kung saan kabilang dito sina Senators Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalita. Ang mayorya ng mga Pilipino ang kontento sa performance ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Batay sa survey na isinagawa ng Okta Research, 86% ng mga Pinoy ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP, habang 2% naman ang nagsabing hindi sila kontento na nagresulta sa net satisfaction rating na positive 84. Samantala, 87% naman ng adult Filipinos ang nagtitiwala sa ahensya, habang 2% naman ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa AFP na nagresulta naman sa net trust rating na plus o positive 85. Isinagawa ang survey noong December 10 hanggang December 14 ng nakalipas na taon sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na respondent sa buong bansa. DWIZ Samantala, ihabol natin itong Balita. ihabol lang natin itong mahalagang balitang ito mula po sa Pag-asa dahil nag-issue po ang Pag-asa ng La Nina Watch
dahil tumaas ng 55% ang posibilidad na yan ay maranasan sa bansa sa June, July at August. Ayon sa Pag-asa, nagpapakita na ng paghina ang El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang Mayo. Ang La Nina ay ang mas malamig na sea surface temperature sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang pag-iral nito ay nagdudulot ng mas mataas sa normal na rainfall condition na maaari namang maging dahilan ng mga pagbaha at landslide. DWIZ Balita. Samantala, tanggap po tayo muna ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. May pag-uulat pong hatid si Patrol 13. Ready na ba ito? Si Gilbert Perdes. Dahil ang Pilipinas at Marshall Islands ay nagkasundo na paigtingin pa ang kooperasyon sa usapin ng trabaho, edukasyon at agrikultura. Nagkasundo ang Pilipinas at Republic of Marshall Islands o RMI na pagtingin ng kooperasyon sa usapin ng trabaho, edukasyon at agrikultura. Nangyari ito matapos mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si RMI President Hilda Haina. Sa pagbisita ni Haina, nagpahayag din ng solidong suporta ang Pangulo ng RMI sa Pilipinas kaugnay ng agawan sa teritoryo. Nasa 35 taon na mula na mabuo ang formal na diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Marshall Islands noong September 15, 1988. Ang total trade naman ng Pilipinas sa Marshall Islands noong 2023 ay pumalo sa 36 million US dollars kung saan nasa 3.5 million US dollars ang exports at 32.4 million naman ang imports. Sa kasalukuyan nasa 1,500 Filipinos na ang kasalukuyan nagtatrabaho sa iba't ibang sektor sa Marshall Islands, habang nakapagtala naman ang Pilipinas ng nasa 233 Marshallese tourists na dumating sa bansa noong 2022. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa ulat na yan ni Gilbert Perdes. At samantala, dakuan na natin itong ating mahalagang panayam. Ito po yung issue na may kinalaman sa nangyaring pag-atake sa Gulf of Aden ng mga rebeldeng Houthi, kung saan 2 Pilipinong tripulante nga po ang nasawi sa nasabing pag-atake na yan. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin ngayong umagang ito si Undersecretary Hans Leo Kakdak, ang officer in charge ng Department of Migrant Worker. Maganda umaga po, Yusek. Magandang umaga po, ma'am, sa inyong mga tagapagkinig, tagapanood at kay Senator din po. Magandang umaga. Yes, kayo po ay live ngayon sa ang naggawang hakbang ng inyong ahensya para po agapayan itong ating mga kababayan na namatay at apektado ng nangyaring pag-atake sa bahagi po ng Gulf of Aden. Oo, unang-una ang aming lubos na pakikisa at pakikiramay sa pamilya ng ating 2 nasawing tripulante at ang ating pagsasaayos ngayon ng una yung pagkaroon ng hand-holding suporta sa pamilyang naiwan. Nakausap na po namin ang 2 pamilya. Kahapon ay nakadaop palad ang isang pamilya ng personal. Natawagan yung pangalawang pamilya at pupuntahan ngayong araw. Salamat din kay Administrator Arnel Ignacio at ng OWA team bukod sa DMW team natin. And then dun sa mga nasaktan, yung 3 na injure ay sila ngayon ay nasa ospital at minamanmanan din natin ng sitwasyon. At ang huling balita ay dinalaw sila sa ospital kahapon ng kanilang Indiano na kapitan at nasa stable condition silang 3. So magandang balita po ito. And then yung 10, kasi 15 sila, yung 10 na hindi nasaktan, dahil nasa ibang bahagi sila ng barko nung tumama yung missile, ay sila ngayon ay nasa hotel at nasa bansang Djibouti, no? At nakausap ko sila kahapon, nakadaupalad ko sila through video conference at nadinig ko mismo sa kanila na sila ay safe and sound dun sa hotel at sinasaayos na lang ang kanilang ligtas na pagpapauwi. Ang unang priority is to transfer them to if not straight to the Philippines ay sa iba munang lugar outside of Djibouti.
Sir, kagabi po ay nire-recover pa yung mga labi ng mga Pinoy na nasawi. Ano na po bang update doon, sir? Yes, as of 4 p.m. kahapon ay may reported, 4 p.m. Philippine time, ay may reported sunog pa sa barko. At pag humupa yung fire sa barko o maibsan yung fire sa barko ay magkakaroon ng tinatawag na salvaging operations at malinaw na malinaw ang mensahe natin sa ship owner na magsasagawa ng salvaging operation na kunin din yung dalawa nating kababayan na naiwan sa barko. Okay, so wala pa tayong update, sir, ano? Kung Wala pa sa kailan ngayon, wala posibleng- pa dahil may hindi ganun kadali kasi yung tinatawag na salvaging operation at ngayong araw inaasahan natin magkakaroon ng ulat. So ano ho ang tulong ng pamahalaan para mapabilis po yung pagpapauwi sa mga labi nitong dalawang namatay nating kababayan? Yes, una yung ating koordinasyon sa License Manning Agency at we have been assured na magkakaroon ng una yung kanilang well-being sa Djibouti at hindi sila magtatagal doon at they will be transported home safely. Pangalawa, yung DFA ay we also coordinating with DFA at ang ating embahada ay pupunta, may isang embahada tayo sa Africa na magtutungo sa Djibouti, yung ating embahada sa Egypt magtutungo sa Djibouti para personal na pangisawaan ng ating ambassador na ang safety at ligtas na pagpapauwi ng 10 na tripulante. Yung 3 ay since nasa hospital kailangan medically fit sila to travel, malamang medical evacuation procedure ang isasagawa sa kanila. Sir, nakausap niyo po kahapon, ano nabanggit niyo kanina, itong ating mga kababayang, itong mga Pilipino na nakaligtas sa insidente. Desisyon po nila na umuwi ng Pilipinas? Yes, kapag ganito katindi ang kaganapan, kami na rin mismo ang nagsasabing kailangan umuwi lahat para makapiling ang kanilang pamilya, para makapagpahinga at yung kanilang dinanas kasi ay hindi pangkaraniwan, no? Matindi yung kanilang dinanas kaya dapat lamang na makapiling nila ang kanilang pamilya para maibsan ang dinanas nila, no? Kung ano man ang nararamdaman nila ngayon na bunsod ng pangyayari. Sir, financial assistance, sir. Una muna doon sa Yes. pamilya ng We will- mga we will- namatay na Pilipino. Ano hong may pagkakaloob natin? Yes, financial na tulong? definitely meron tayong financial assistance na ibibigay sa kanila. Sila nasa high-risk areas, dun sa nasawi at nasaktan ay doble yung magiging benepisyo sa pamilya ang ibibigay sa kanila. And doon naman din sa 10 na hindi nasaktan, ay bibigyan din natin sila ng financial assistance. Of course, katuwang natin din dito uli si Administrator Arnel Ignacio at ang OWA sa pagbibigay ng financial assistance at inaasahan din natin yung one government, a whole of government approach na inatasan ni Pangulong Marcos na magkaroon ng pangangalaga sa mga pamilyang distressed, mga OFWs na distressed, ay nandiyan din nakaabang din sa kanilang pagdating. No? So nandiyan ang DSWD, ni Secretary Rex, sa DOH, ni Secretary Ted, at ang TESDA ni DG Mangodadato. Sir, doon naman po sa ibang mga, kasi apparently nakakalungkot ho dahil ito po ay resulta pa rin ng kaguluhan sa Gaza. Kamusta po inyong monitoring, sir? Dito po sa nangyaring kaguluhang ito at ano po ang ginagawang hakbang ng DMW? Well, we are working closely with the DFA, no, kasi meron ng political security side, no. In fact, napakalaki ng political security na aspeto nitong pangkasalukuyang sitwasyon. Kaya umaasa tayo sa DFA para
magkaroon ng ugnayan sa mga pamahalaan na makakatulong sa atin, sa interest natin sa pakikipag-usap sa State of Israel when it comes to yung mga caregivers, mga OFWs natin na nandoon at sa ibang bansa, sa bansang Lebanon at Iran at iba pang bansa sa Middle East na involved dito sa crisis, ay meron din tayong proper representation doon at labor attaches, no, na handang tumulong sa OFWs. Sir, kasama na natin po ngayong umaga si Senator Tolentino. Sir, matanong ko lang. Yes, good morning po, Sen. Yes po, sir. Nag-carrier po ng ano ito. Anong bandera ang dala nito ba Teka. na kasama yung dalawa natin opo. si Perez? Ito pong barko ay Barbados flag, Sen, at yung ship owner or employer on record sa talaan natin is Greek. At meron din pong Philippine Manning Agency. So siguro, alam na natin yung proseso niya, yung kung saan may ipag-igayan, yung insurance, etc. Yes. Yes, tama po kayo. Tama po kayo, Sen. Actually, yun po ang sagot doon sa tanong kanina tungkol sa benepisyo, yung insurance. Oo. So, anong lagay po ng iba natin mga kababayan na nandoon sa barko ngayon? Sila po, Sen, ay yung 15 po sila. So, dalawa yung nasawi. At yung tatlong nasaktan ay idinala sa transport ng Indian Navy sa the nearest safest port, which is the port of Djibouti, at nasa ospital po sila ngayon sa Djibouti kung saan dinalaw sila at nasa stable condition na po sila. And then yung 10 na hindi nasaktan, nasa hotel po, Mr. Senator, sa Djibouti rin. Nakausap ko po sila through video call kahapon at they are safe and sound at nakahanda na rin po ang kanilang ligtas na pagpapauwi. Siguro ang isa pang maidadagdag kong tanong at pwede nyo gawin Yusek, ay kayong oras na ba ngayon, 6:35 dito sa Pilipinas, pwede kayo makipag-ugnayan kay Ambassador Teddy Boy Locsin. Si Ambassador Teddy Boy Locsin ang ating permanent na pinatawan sa International Maritime Organization sa London. At alam ko, ang Yes. IMO ay meron ding protocol dito sa mga ganitong pangyayari. So, mas mainam siguro maya-maya po kaya makontak niyo si Ambassador Teddy Boy. Yes. Yes, I fully agree po, Sen. Meron lang tayong delegasyon na nanggaling sa IMO. Nagkaroon po ng komperensya doon. At ang isa po sa ulat ng delegasyon natin from the DMW ay naka-alarma po ang IMO at nakatutok din po si Ambassador Locsin doon. But yes, Mr. Senator, I'm due to speak directly once again with the good ambassador po natin. Tama po kayo, I agree, sir. Prices po ito, multiple handlers. Teka lang. Apo. So, Senator Tol, talk to the carriers and we talk to IMO. Senator Tol, nagkakaproblema lang tayo sa audio ninyo, pero napakahalaga ng inyong ipinupunto eh. Bigyan lang natin ng pagkakataon. Yusek Akdak, wag ka munang aalis ha, dahil importante po yung mga itinatanong ni Senator Tol, para po mas marinig lang po ng ating mga kababayan, kasi very important yung protocol na binabanggit ni Senator Tolentino at yung kanyang abiso, na makipag-ugnayan kay Ambassador Teddy Boy Locsin, para maagapayan ng husto itong ating mga kababayan na naapektuhan ng kaguluhan. Okay na ba yung audio ni Senator Tol para maibalik natin? Okay na ba yung audio ni Senator Tol? O magko-commercial muna tayo, Senator Tol. Ayan, hindi pa rin. Bigyan daan lang natin. Yusek Akdak, huwag niyo pong bibitawan ang inyong linya ng komunikasyon. Magpapatuloy po itong ating panayam. Mabilis na commercial break lang, Senator Tol, habang inaayos natin yung ating audio problem. Magabalik po ang programang Usapang Tol. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at eto na, balikan natin yung ating panayam kay Yusek Akdak ng Department of Migrant Workers. Senator Tol, good morning ulit sa'yo. Hi, good morning. Ito, maliwanag na siguro. Yung Yes. tanong ko kanina, yung tanong ko kanina, nasagot Loud naman and clear, Senator Tol. Oo, nasagot Magandang naman umaga ni po, Yusek Sen. kanina Yusek, yung tungkol sa pakikipag-ugnayan ng mas malalim kay Ambassador Teddy Boy Locsin para yung mga protocol sa IMO ay magamit natin.
at makatulong dito sa mga naging biktima at maging doon sa mga yung posible pa mangyari. Yusek? Yes po sir. Yes, I fully agree po at yung ating coordination with the international stakeholders ay napakahalaga po. Nakatulong po ito nung itinalaga bilang high risk area rin ng international social partners, yung Red Sea at Gulf of Aden, kung saan may right to refuse sailing at kung pumayag man yung tripulante ay doble ang kanyang sahod at benepisyo habang lumalayag yung barko nila sa high-risk area tinatawag. So, tama po. And then, of course, Sen, yung mismong presensya ng international partners natin, the IMO and the others, ay malaking senyalis din po yon sa mga pamahalaan at pati na rin sa mga forces dyan sa Middle East na alam nilang may mga international stakeholders ang maritime community. Salamat. Oo, sana. Kami po ay tututok dito, Yusek, at alam natin Yes. na nakatutok lahat dito sa mga pangyayari. At alam ko naman natulungan na rin at nakausap nyo na itong mga kaanak, itong mga kababayan natin. So patuloy po kami susubaybay dito at siguro sa darating na mga araw ay tatawagan ka uli namin. So maraming salamat po, Yusek Hans Kakdak ng Department of Migrant Workers. Unless may tanong ka pa, Cecil? Okay na, Senator Tol. Basta tayo ay patuloy na mag-aantabay, particularly kung kailan marirepatriate itong mga labi ng ating mga kababayan na nasawi dyan sa insidente sa Gulf of Aden. Maraming salamat po rin, Sen. Maraming salamat sa inyo, Sen. And maraming salamat po. Narinig po natin si Yusek Kakdak ng Department of Migrant Workers. Cecil, meron pa tayong isang napakahalagang makakapanayam ngayon. Siguro ready na ba tayo? Yes, ito. Cecil? Yes, bigyan lang natin ng maikling backgrounder, Senator Tol, itong issue nga Oo. ng pagpayag ng PNP na magmay-ari ng semi-automatic rifle itong mga sibilyan. At kaugnay po niyan, Senator Tol, tinitiyak po ng PNP na hindi maaabuso ang pagpapahintulot sa mga sibilyan na magmay-ari nga po ng semi-automatic rifles dahil mayroong sapat na safeguard ang PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Colonel Jean Fajardo, sa ilalim ng inamyendang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 10,591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, dadaan pa rin sa mahigpit na proseso ang gun owner upang makakuha ng license to own and possess firearm. Kabilang nga sa nasabing proseso ang pagkasailalim sa neuropsychiatric exam at drug test. Iba pa ito sa proseso ng pagkuha ng permit to carry firearms outside of residence kung ilalabas ang baril sa kanilang tahanan. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na nakikita rin nila itong preventive measure laban sa paglipana ng mga loose firearms. At batay nga po sa tala ng PNP, mayroong mahigit 700,000 na expired firearms registration sa bansa. Yan, naka-standby na si Senator Bato de la Rosa. Huwag na natin patagalin, Cecil. Yes, Senator Tol. Maririnig po natin dito sa Usapang Tol, exclusive, ang dating hepe ng Philippine National Police, Senator Bato de la Rosa. Good morning, Senator! Good morning, Senator Tol, at sa ating mga tagapagsubaybay at sa sino yung kasama mo to? Cecil, sir. Si Cecil po. Villarosa. Naririnig Cecil, po tayo ngayon. Napapanood tayo sa Channel 23. Naririnig tayo sa Davao sa 98.7 FM. Naririnig din po tayo sa Cagayan de Oro 93.5 FM at sa Jensa 98.3 FM, maging sa Cebu 106.7 FM. So, Senator, ito na po yung mga tanong. Yes. Medyo nagulat tayo rito sa sa bagong IRR na ilalabas ng PNP, yung paggamit ng semi-automatic rifles. Ito nga, habang pinag-uusapan niya na Senator, ito naman, binabasa ko yung balita na 8 teenager ang binaril sa school bus sa Philadelphia naman. Ng isang mga sakay sa isang kotse, inabangan sa waiting shed at 8 po yung wounded kahapon. Alas 3 ng hapon, pero siguro dito balik tayo sa Pilipinas. Senator, pabor ka ba sa mga
yung mga may-ari ng semi-automatic rifles ay mga sibilyan? Yes, Tol, bago ko sagutin yan, no? Yung sabi mo ngayon, yung tungkol doon sa mga mass shooting sa Amerika at saka dito sa Pilipinas, ikumpara natin, huwag tayong mag-alala dahil hindi pa naman ganun kasi raulo ang Pilipino, no? Hindi kagaya sa mga Amerikano na kahit walang provocation, walang rason ay namamaril. Sa atin naman dito, kung merong gustong mamaril, talagang merong criminal intent pag namamaril, no? Pero yung sagot ko dyan, sa tanong mo, pabor po ako niyan. Dahil sinasabi natin palagi sa Senado, di ba? The IRR of the law that we have been legislating should not go beyond the intent of the law na ating nilegislate. So, siguro nga, na-realize ng PNP na yung kanilang ginawa na pag-revise ng IRR ay medyo may problema, parang lumabas sila doon sa intent ng batas natin. So, ngayon, kinorek na nila ngayon yung IRR. If you can imagine to, no, yung historically, Ito litrato mo, Senator. Ano to? Parang si ano to? Si Bruce Willis na ito. ano kamay yan? lang itong, kung nakikita mo sa television ngayon, may hawak ka na isang machine dito, submachine gun. Machine gun na ito. Saan ba to? yung no, ako, being a retired police officer at saka being a Mindanaoan, ay talagang ang baril ay hindi mawala sa buhay ko. Nasa buhay ko na yung baril. Kaya kailangan na yung paghahawak natin ng baril ay may kaukulan din na legalidad. Hindi tayo basta-basta maghawak ng baril kung ito'y labag sa batas. Kaya yung pag-aminda ngayon ng PNP sa kanilang previous na revised IRR ay wala pa akong problema dyan dahil originally naman talaga, nakasaad naman sa batas na pwede. So, yung nga, Tol, balikan natin yung history, no? Bakit nagkaganyan? Bakit nagkaganyan? Dahil yung, nung pag-enact na 10591, 2012 ba yun o 2013, labas sila ng IRR na pwedeng magkakaroon ng semi-automatic na rifle yung civilian. Ngayon, nung nagkaroon ng Marawi siege during the time ni President Duterte, saka time ko as the chief PNP, yun nga, nagalit si President Duterte dahil may mga armas doon na napunta sa mga rebelde. So, ang ginawa ng PNP is ni-revise yung existing IRR ng 10591 at tinwik kunti na bawal na sa civilian. Limitin na lang sa mga police, military at law enforcement officers yung lisensya ng mga long firearms na semi-automatic. So, ngayon, na-realize nila na originally sa 10591 ay andyan yung pribilehiyo na yan. No? Ulitin natin, it is not a constitutional right of every citizen to bear firearms, but it is a statutory privilege lang na granted via legislation na ginawa ng ating Congress via 10591, R 18591. So yun, siguro ngayon na-realize ng PNP na yung pag-tweak na sa IRR, baka lumabas sila sa spirit of the law. So yun na, kinurek nila ngayon yung IRR. Ang sinasabi mo, Senator, ang sinasabi mo ay yung paggawa ng IRR noong 2018. April 17, 2018 na iba yung ibig sabihin, lalong-lalo na sa definition ng rifle. Tama po ba, Sen? Yes, Tol. Tama yan. Yung 2018, yung revised IRR na yan. Kasi meron namang existing IRR after the enactment of R 18591 noong 2012 o 2013. Ni-revise yan dahil nga doon sa Marawi siege. Sa Marawi. So, Sen, ang nakalagay doon sa 2018 IRR ay intended for sports shooting only. Tama ba? Parang may ganun ako natatandaan eh. Parang ganun. Yun, Parang so, hindi. So ngayon, kahit hindi ka sportsman, pwede na. Tama. Pwede na.
Ay, Pwede yun yan. talagang itong Basta pasok sa qualification. mukhang tayo magdidebate-debate sa Senado nito pagdating. Pero ako naman, nakatape ka na rito. Ito na yung sagot mo. Anything you say can be used against you. Hindi, biro lang yun. So, yung Period of interpellation na pala ito, Senator Tol. At Senator Bato. Alam mo, Yes. kaibigan natin ng PNP. Homecoming nga ngayon sa PNPA. Yes, Pero ito weekend. ang kinakabahan ng iba, Senator, baka daw yung mga hindi responsable, baka yung sa bahay na makuha, mahawakan, para nakakatakot naman daw, lalong magdulot ng kriminalidad. Again, Tol, no? Yun naman, nakasaad naman yan sa konstitusyon, no? Yung pagdepensa natin sa sarili natin, kung kinakailangan gumamit ng baril sa pagdepensa natin, hindi natin pwedeng i-deny sa ating citizen na depensahan yung sarili niya. So, yung baril, kahit na hindi mo rin illegalize yan. Kasi lahat ng proseso sa pag-own ng firearm, pag-possess ng firearm, napaka-stricto, napakahirap. And if you have observed, meron ka bang obserbahan na ginamit sa krimen na baril na lisensyado? Halos lahat ng na-involve sa krimen ay mga baril na loose firearms. So itong mga loose firearms na ito, kung ito'y ma-implementa nila, itong bagong IRR nila, this will encourage loose firearm holders to register their firearms. At once na-register na ito, mahirap na itong gamitin sa krimen. At pag ito'y ginamit sa krimen, napakadaling masolve ang kaso dahil ito'y nandoon na sa FIMS ng PNFAO, no? Yung Firearms Identification Management System, kung saan madali na nating i-cross-match yung mga lahat ng pieces of evidence para matukoy kung kaninong firearm yan. Kasi At kung may yan ay database rehistrado, na, Senator. may database na. Kasama na sa May database na. Oh, may database na. Ayun. Cecil, ikaw naman ang Yes, oo. magtuloy. Ayaw ko na mag-interpellate kasi itutuloy pa namin ito. Baka, eto, Senator Bato. Kasi Yes, Cecil. I come across a study po, yung World Population Review, citing 2016 data, nasa top 10 po ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na may mataas na kaso ng gun deaths. Ito po yung binabanggit siguro din ni Senator Tol, na baka po mag-encourage itong pagpayag na ito, itong pagbabago na ito sa IRR ng gun culture sa Pilipinas. Lalo po't papalapit na po yung panahon ng eleksyon eh. Alam niyo naman po yung mga guns, goons, and gold eh. Ito na naman po tayo, Senator Bato eh. Cecil, no? Kung if we are talking about statistics, tingnan rin natin yung statistics ng mga presently legally owned na mga firearms na mga legal holders of firearms. Tingnan natin yung statistics kung ilan dyan ang na-involved sa krimen. I think very, kung meron man, napakababa, pero siguro nga baka wala pa. Wala pa tayong maibigay na statistics. Lahat ng mga involved sa krimen sa ating bansa ay puro loose firearms. So as I've said, kung ito'y ipairal, i-implementa itong IRR nila na ito, as I've said, this will encourage nga. Dahil ang Pilipino naman, basically, ay gustong legal talaga lahat. Ayaw naman nila mag-illegal. Gustong legal. So, this will encourage them to register their firearms. So kung ma-register na yan, mabawasan tayo ng firearms na potentially magagamit sa krimen. Dahil yan, i-registrado na. Takot na yung nagpaparehistro dyan kung gamitin niya sa firearms. So, napabawasan tayo ng instrument of crimes na pwedeng gagamitin dahil nga, narehistro na. So, yun lang ang masasabi ko. Yun lang. Hindi ibig sabihin na naglipa na ang armas, na legal na armas, ay maglilipa na rin ng krimen. For all we know, naging deterrent yan sa mga criminal intent. Okay. May mga criminal intent dahil alam la, ito si Senator Bato may rehistradong long firearm ito, hindi natin pwedeng ambusin anytime dahil lalaban ito. So pwede pa yung maging deterrent, di ba? So kung lahat naman ng criminal mag-apply ng
ng firearms license, permito yung lisensya ng armas, ay siguro sasabit sila dyan sa processing ng FAO dahil napaka-stricto ang processing niyan. Di ba? Siguro isang aspeto na lang, Senator Bato at Senator Tol, yung kung ano rin ang thoughts mo dito. Kasi yung napag-uusapan na rin po yung RA 10591, may provision po kasi doon na pwede palang magmay-ari ang sibilyan ng higit 15 registered firearms. Hindi po ba parang para sa isang sibilyan, napakarami naman po kung magmamay-ari ka ng 15 o higit pa na mga baril. Don't you see the need na paamyendahan po itong provision na ito ng batas? Ako, wala ko nakitang need yan dahil that particular provision is designed para doon sa mga antique firearms collector na mahilig mag-collection ng armas. Wala akong nakita problema dyan. Ako mismo, more than 15 yung aking firearms ngayon na nakarehistro sa akin. As I've said, kung walang criminal intent yung tao na gamitin, kahit na 1,000 armas andyan, kung wala siyang criminal intent, hindi yan nagagamit. Pero kahit na 1 armas mo lang dyan, meron ka, kahit na yan ay paltik, pero interesado ko talagang gamitin yung armas na yan para mang-hold up o anong klaseng krimen gusto mong gawin, ay talagang magkakaroon tayo ng krimen. Yes, correct. Yung nga, it's not Totally about- agree, it's not- Senator yeah. Bato. At It's not the siguro firearm bibigyan mo that- pa kami ng isang pagkakataon kasi ang bilis ng oras. Baka next week, tatanungin uli namin ikaw dito at sa mga iba pang balita, lalo yung nabalita ang kudeta sa Senado. So, matatanong ka pa namin dyan. Pero inihikayat natin yung mga tigapakinig na sundan po tayo sa ating hotline 0999-376-6768. Naririnig tayo, Senator Bato, sa Middle East at sa iba't ibang mga bahagi sa Hong Kong at sa yung mga OFW natin. So, pwede ba next week, tuloy ka namin? Yes, Tol. Anytime. Basta ikaw, yung nga, hinihikayat Alam naman ko namin yung ating maaga kang gumising. Pupunta ka ba ngayon sa PNPA homecoming? inimbita nga ako itong anak ko dahil gusto niya isama ako doon. Pero titingnan ko ngayon, Tol. Titingnan ko yung aking schedule. Ay, kami ay nagpapasalamat sa inyo, Senator De La Rosa, pero mahaba-haba pa itong usapan dito tungkol sa IRR ng Republic Act 10591. Nagsisimula pa lang ito at alam ko na mahaba pa ang public discussion dito at walang ibang pwedeng magpaliwanag dito kung hindi ikaw, dahil ikaw ang dating Chief PNP. Siguro pag nag-hearing dito ay ikaw na lang yung resource person. Huwag nang papasukin yung iba. Kasi ikaw lang yung nakakaalam nito. So, maraming salamat. Yes. Para ako magmonolog yan, Tol. Ako ang chairman ng public order at ako rin ang resource person. Magmumonolog tayo niyan. Ayun, no? Ano na lang kami doon. Kami ay mga supporter mo na lang doon sa likod-likod doon. Kami nagpapasalamat sa inyo, Senator Bato de la Rosa, kasi medyo kinakapos tayo sa oras at ang daming nangyari ngayon, pati yung sa dalawa nating kababayang seafarers na namatay. At babalikan ka namin kung pagbibigyan mo kami next week at ang dami pang hihimayin dito sa Republic Act 10591 at talagang ikaw ang makakatulong sa ating mga kababayan na maintindihan po ito. Narinig po natin Senator Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, salamat sa paggising na maaga. Salamat rin, Tol, at sa inyong lahat dyan para sa pagbigay po ng pagkakataon sa akin. Thank you. Alright. Salamat. Narinig Cecil, po natin Cecil. Senator Bato Thank you de la po. Rosa. Ang oras po natin, 6:53 ng umaga. Mabilis sa pasada lang tayo, Senator Tol, ng Palengke Report. Nagbabalik ang usapang tol. Sa palengke, si Alexa, mabilisan lang to. Last 2 minutes na, Alexa. Sino ba yung nanalo nating tindera ngayon sa ating mga token at siguro yung presyo uli ng kamatis? Kung pwede mong pasadahan niya at yung presyo ng bigas. Nasa Guadalupe Public Market ngayon, si Alexa. Ay, good morning, Senator Tol. And recess, lalong-lalo na sa mga tagapakinig natin sa usapang tol dito sa DWIC. Ayon sa nakausap ko dito, nagtaas ang presyo ng gulay dahil ang sibuyas ay nasa 120, ang kamatis ay 100, bawang 140, patatas 140.
Nakitaan din ng pagtaas ng karne dito sa Guadalupe Public Market dahil ang liempo ay nasa 390 pesos na dating 340 lamang. Ang pork chop naman ay nasa 340, lomo 380 to 390. Ang pork ribs ay nasa 320. Sinasabi na sa probinsya daw nila kinukuha ang mga karne pero ngayon ay inaangkat na lang ngayon dito sa Metro. Yes, Alexa? Nawala ang si Alexa. signal ni Alexa. Oho, Alexa, pero sige. ang lumalabas ay Hello, Miss mataas Cecil? ang presyo ng kamatis. Ayan, Alexa? Yes, Senator, mas mataas kumpara sa Mandaluyong Public Market Hapon. na lang. Magkano ngayon ang kamatis, Alexa? Nasa 100 pesos per kilo po, Senator. Oo, kahapon 90 lang. Tumaas na uli ng Yes, 10 piso. Senator. Sino ang nanalo Yes, natin ngayon na tindera o tindero sa Guadalupe Public Kasama ko Market po sa ngayon lungsod ng Makati? Kasama ko po ngayon si Ate Malu Ralios. Ayun, nakita natin sa TV ngayon. Dala-dala niya yung t-shirt ng Usapang Tol. Ayun, Congratulations, live. Ate Ayan. Malu. Congratulations, Ano po? Senator Tolentino po ito. Napakaaga niyo dyan. Ayun, mukhang mabenta. Ang daming mga katabi kayong mga mamimili, mga suki, nandun sa likuran nyo. Kumusta na lang kami dyan, Ate Malu? Ayun, nagkukompute pa siya, nagkukwenta. Abala na Malaki si na Ate siguro Malu. ng kinita ngayon. Ayan. Salamat, Alexa. Salamat, Maraming Alexa. salamat po. Yung ating pag-ikot sa palengke, si Alexa ay nasa Guadalupe Public Market. Kaya ngayong biyernes na kayo, ang bilis. Cecil, magpapaalam Senator na Tol. ulit tayo. Teka, bago tayo magpaalam, Senator pero- Tol. Ito Oo, mo. pero batiin muna natin yung ilang mga followers natin. Si Teka lang. Roxanne Costo sa Queensland, Australia, nakikinig. At si Ramon Abadillo sa Santa Rosa, Laguna, ay nakatutok talaga. At maging ito si Nelson Malinaw, nakatutok, good morning daw. At si Mike Montero, at good morning daw sa atin. At napakarami pa ho na sumusubaybay dito sa Usapang Tol. At Yan. kaya happy weekend sa ating mga tiga-subaybay. Teka. Yes, Makikita po tayo sa Lunes uli. Ang bilis ng isang linggo. Opo, ito, mabilis lang din na mensahe muna, Senator Tol, mula po kay Sir Edgar Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Lenten food for thought. It is said that if things are meant to be, they will happen at the right time, the right place, and at the perfect situation. It is not fate, coincidence, or destiny. It is called God's will. When we put our challenges and problems in God's hand, He puts His peace in our hearts. Think good, thank God, thank God. TGIF, have a relaxing weekend. God bless you. Yan. Napakagandang mensahe, Senator Tol. At samantala, ihabol ko lang ng mabilis to, Senator Tol, dahil meron nag-message sa atin sa Facebook kaugnay nung issue ng pagkapalisensya sa baril, yung semi-automatic rifle, si Bishop Renato Tolentino Franco, ayan, pastor siya, pastor po noong bata na tinamaan ng, meron daw tinamaan ng, ano ba ito, ng bala ng baril. Pero ang kanyang tanong, Senator Tol, nabanggit mo kasi kanina, next week, pwede nating makapanayam ulit si Senator Bato de la Rosa. Correct. Ang gusto raw niyang malaman ay kung ano ang plano ng gobyerno tungkol sa mga walang lisensyang baril. Yan. Correct, sigo. Yun Si ang ating Bishop, tabayanan po natin. So, next week po, magkikita ulit tayo. Ito po si Senator Francis Tolentino. Sa mga kababayan natin, sa Lubao, Pampanga, magkita-kita po tayo mamayang alas 10. At sa linggo naman ay magkita-kita po tayo yung mga kababayan natin sa Villasis at Mangaldan, Pangasinan. Magkita-kita po tayo doon. At bukas po, yung mga kababayan natin sa Baseco, makakaharap po natin yung mga imam natin, yung mga kapatid natin Muslim kasi pasimula na po ang period of Ramadan. Ito po si Senator Francis Tolentino. Happy weekend, everyone! Ako naman po si Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programa, ang Pasada Balita, kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo,
negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.